Ang Metro Manila ay hindi lamang sentro ng kalakalan at modernong pamumuhay, kundi isa ring mahalagang saksi sa mahaba at makulay na kasaysayan ng Pilipinas. Sa iba't ibang panig ng kabisera, matatagpuan ang mga gusaling nagtataglay ng mahahalagang kwento tungkol sa pamahalaan, negosyo, kultura, at buhay ng mga Pilipino, kabilang ang Adiuana Building, Meralco Building, Metropolitan Theater, Don Roman Santos Building, at Old Legislative Building. Sa episode na ito, balikan natin ang kasaysayan ng 5 natatanging gusaling ito at alamin kung paano sila naging bahagi ng paghubog ng Metro Manila. Mula sa mga lumang istrukturang saksi sa panahon ng mga Kastila at Amerikano hanggang sa mga gusaling naging simbolo ng pag-unlad at kultura, bawat isa ay may kwentong karapat-dapat nating alalahanin at pahalagahan. Number 1. Ang Old Legislative Building ay isa sa mga pinakakilalang makasaysayang gusali sa Maynila. Itinayo ito noong panahon ng mga Amerikano at orihinal na nagsilbing tahanan ng Philippine Legislature. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang lugar ito sa kasaysayan ng pamahalaan at politika ng Pilipinas, dahil dito ginanap ang maraming mahahalagang sesyon at seremonyang pampamahalaan. Sa kasalukuyan, ang gusali ay kilala bilang National Museum of Fine Arts, na tahanan ng mahahalagang likhang sining ng mga Pilipinong alagad ng sining. Makikita rito ang mga tanyag na obra, kabilang ang Spoliarium ni Juan Luna, pati na rin ang iba pang koleksyon ng sining na nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng bansa. Mahalaga rin ang gusaling ito dahil naging lugar ito ng panunumpa sa tungkulin ng ilang pangulo ng Pilipinas. Kabilang dito si Pangulong Manuel L. Quezon, na nanumpa bilang Pangulo noong 1935, at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na nanumpa bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas noong 2022. Dahil dito, ang dating Legislative Building ay hindi lamang isang gusaling pangsining kundi isa ring mahalagang saksi sa mahahalagang kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas. Number 2. Ang 14 na palapag na Meralco Building na itinayo noong 1968 ay nakakuha ng pagkilala bilang unang gusali na itinayo sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Ang Meralco Building ay tahanan ng pinakamalaking power utility company sa bansa, ang Manila Electric Company o mas kilala bilang Meralco. Ito ay idineklara na Architectural Legacy of a Philippine Artist ng Cultural Center of the Philippines. Ang arkitekto ng gusali ay si Jose Maria V. Zaragoza, na ipinroklaman ng posthumous National Artist for Architecture noong 2015. Ang pinakakilalang tampok ng gusali ng Meralco ay ang serye ng mga tapering mullions na tinukoy ang facade. Ang mahigit 50 taong gulang na istruktura ay sinasabing gumamit ng Brice Soleil architectural medium na kilala noong 1960s. Itinampok din ito ang pinakamalaking suspended canopy sa bansa noong panahong iyon. Hanggang sa kasalukuyan, walang ibang gusali sa bansa ang nakaduplicate ng gawa ni Architect Zaragoza. Ito ay ang pagkakaroon ng serye ng mga vertical blades sa konkreto na inayo sa isa talagang malikhaing paraan. Ang disenyo ay hindi lamang upang protektahan ang gusali mula sa sikat ng araw o maging ang tubig ulan, ngunit upang huminga ng subtlety at supremacy ang anyo sa istruktura. Nakita ang lakas ng istruktura nito nang manatiling walang nasira noong lindol noong ika-16 ng Hulyo, 1990 na may sukat na 7.7 sa Richter scale. Ang Meralco Building sa Ortigas Center ay isang makasaysayang gusali na naging mahalagang bahagi ng pag-unlad ng Meralco at ng modernong arkitektura sa Metro Manila. Number 3. Ang Don Roman Santos Building ay isang makasaysayang gusali sa kahabaan ng Escolta, sa Santa Cruz, Maynila, na itinayo noong 1894 sa estilong neoklasikal. Nakaharap ito sa dating Plaza Goiti, na ngayon ay Plaza Lacson, at kabilang sa mga natitirang gusaling nagpapaalala sa dating kasiglaan ng komersyal na distrito ng Maynila. Bago ito nakilala bilang Don Roman Santos Building, ang gusali ay pangunahing kilala bilang gusali ng Caja de Ahorros y Monte de Piedad o Monte de Piedad Savings Bank.
Dito nakalagak ang tanggapan ng Monte de Piedad mula 1894 hanggang 1937. Ang bangko ay kinikilala ng National Historical Commission of the Philippines bilang pinakamatandang savings bank sa Pilipinas. May mahalagang ugnayan din ang gusali sa kasaysayan ni Manuel Luis Quezon, na naging Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Noong panahon ng Monte de Piedad, si Quezon ay nagtrabaho roon bilang clerk o kawani habang tinatapos niya ang kanyang pag-aaral. Mismong makasaysayang marker ng Monte de Piedad ang nagsasaad na si President Manuel L. Quezon ay minsang naglingkod bilang clerk sa institusyong ito. Noong 1938, lumipat ang Monte de Piedad sa ibang gusali, at ang estruktura ay kalaunan ay dumaan sa iba't ibang gamit at pagbabago. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, binili ito ni Don Roman Santos noong 1955 at naging kaugnay ng Prudential Bank and Trust. Pinalawak at inayos ang gusali noong 1957, at matapos makuha ng Bank of the Philippine Islands ang Prudential Bank noong 2005, nanatili rito ang sangay ng BPI. Sa kasalukuyan, ang Don Roman Santos Building ay isang mahalagang bahagi ng pamana ng eskolta at ng kasaysayan ng komersyo at pagbabangko sa Maynila. Number 4. Noong 1924, noong panahon ng American colonization, inaprubahan ng lehislatura ng Pilipinas ang panukalang proyekto ni Senador Juan B. Alegre na magtayo ng isang teatro ng mga tao sa Mihan Garden, Manila. Ang panukala ay nabuo. Ang Manila Metropolitan Theater na kilala rin bilang MET, ay pinasinayaan noong ika-10 ng Disyembre, 1931. Dumalo sa okasyon sina Mayor Earnshaw, Senate President Manuel L. Quezon, Interim American Governor George C. Butte, Speaker of the House Sergio Osmeña, at iba pang prominenteng pinuno ng pamahalaan, negosyante, at mga tao sa lipunan. Sa mga susunod na taon bago ang digmaan, nag-host ang MET ng mga lokal at internasyonal na artista. Kabilang sa iba pang mahahalagang kaganapan sa teatro ang premiere ng production studio na LVN Pictures inaugural film na Giliw Ko noong 1939. Sa panahon ng Battle of Manila noong 1945, ang Metropolitan Theater ay tinamaan ng bomba ng mga nagpapalayang sundalo sa Maynila. Bagaman nawala ang bubong ng MET, nakatayo pa rin ang mga dingding ng istruktura. Sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, pinasimulan ng unang ginang Imelda Marcos ang pampublikong pagpapanumbalik ng Metropolitan Theater, kasama ang iba pang mga makasaysayang gusali. Noong 1976, ang Metropolitan Theater ay idineklara na isang National Historical Landmark ng National Historical Commission of the Philippines. Muling nagsara ang MET noong 1996 kasunod ng mga salungatan sa pagmamay-ari sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Maynila at ng Government Service Insurance System o GSIS. Noong 2010, sinubukan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na buhayin ang MET, ngunit hindi ito naging matagumpay. Sa parehong taon, kinilala ang MET bilang isang National Cultural Treasure sa ilalim ng National Cultural Heritage Act. Noong Mayo taong 2015, naglabas ang Department of Budget and Management ng 270 na milyong piso mula sa National Endowment Fund for Culture and the Arts para pondohan ang pagbili ng Metropolitan Theater mula sa may-ari nito, ang GSIS. Inilabas ng DBM ang mga pondo sa National Commission for Culture and the Arts o NCAA ayon sa National Cultural Heritage Act. Noong ika-30 ng Hunyo taong 2015, nailipat ng GSIS ang pagmamay-ari ng MET sa NCCA. Noong ika-10 ng Disyembre taong 2021, ipinagdiwang ng Metropolitan Theater ang ika-70 anibersaryo at ang pormal muli nitong pagbubukas. Isa sa mga kaganapan sa MET nito lang ika-29 ng Hunyo taong 2024 ay ang Ust Symphony K-Drama Orchestra Concert. Number 5. Ang Adiuana Building na kilala rin bilang Intendencia, ay isang kolonyal na istruktura ng Espanyol sa Manila. Ito ay naglalaman ng ilang opisina ng pamahalaan sa paglipas ng mga taon. Ang Adiuana, o Custom House, ay itinayo sa Intramuros noong Spanish colonization upang akitin ang mga mangangalakal na manatili sa loob ng mga pader nito sa halip na sa labas ng gusali. Ipinakikita ng mga record na noong 1822,
Isang Espanyol na inhinyero na si Toma Cortes ang namahala sa proyekto at sinimulan ang pagtatayo nito noong 1823. Sa kabila ng mga pagtutol dahil sa hindi sapat na espasyo para sa bodega at ang layo nito mula sa daungan, nagpatuloy ang konstruksyon hanggang sa matapos ito noong 1829. Gayunpaman, noong 1863, ang Aduana ay dumanas ng pinsala mula sa isang lindol, na humantong sa demolisyon nito noong 1872. Ang muling pagtatayo ng gusali ay iginawad kay Luis Perez Yap Sayonjo, na nagsimula noong 1874 at natapos noong 1876. Noong World War II, muling nasira ang gusali, una mula sa pambobomba ng Hapon noong 1941 at kalaunan mula sa artillery ng Amerikano at Pilipino nang sumiklab ang Battle of Manila noong 1945. Ang Aduana ay inayos pagkatapos ng digmaan at nagsilbi bilang mga tanggapan ng Central Bank of the Philippines, ang National Treasury at kalaunan ang Commission on Elections. Ang gusali ay inabandona noong 1979 matapos itong masira ng apoy. Noong 1997, nakuha ng National Archives ang gusali upang magsilbing kanilang opisina sa hinaharap. Pinag-uusapan ang mga pagsisikap sa pagpapanumbalik mula noong 2015, at nagsimula ang muling pagtatayo noong 2021. May mga ulat na ang ilan sa mga facade ay na-reconstruct na may bagong gawa sa bato at pintura. Ang Aduana Building ay isang national heritage at tourist attraction, kaya patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang ito ay maibalik sa dating anyo para na rin maging inspirasyon ng pankasalukuyan at susunod na henerasyon.